naniniwala na talaga ako sa sinasabi ni former President Duterte na the most rotten institution is Yes. Congress. Ito na yun. Hindi nagkakamali si Tatay Digong dito. O, di ba? Ito na ho, ang galing, talagang alam na alam ni former President Duterte. Kaya pinatahimik si former President Duterte, dinala ka sa dahil kasi ang ingay ni Duterte, si Tatay Digong lang yung may lakas ng loob na gano'n na the most rotten institution is Congress. Open debate o account. Hanggang ngayon, walang nagbubukas. Bumungad sa atin, puro mga ghost projects yung dumating. Sang-ayon ka ba? Budget pa rin to, partner. Sang-ayon ka ba na dapat gawin pampubliko agad ang lahat ng pagbabago sa national budget? Partner Padong? O, tama naman yan, no? Kasi kaya lang, bakit nag-arrive sa panawagan na ganyan? Tandaan natin, mga ano rin po yan, mga Duterte, kung matatandaan nyo, partner, bago kidnapin si Tatay Digong, ayan yung inisyu nila ni Congressman Ungab, di ba? Tsaka kasama na rin, sumunod na rin sila, sila Attorney Rodriguez, no? Yung 2025 budget, yung mga katiwalian. Kaya sila napilitan ngayon ng 2026 na i-open nila, no, yung talagang lahat ng i-insert, lahat ng babawasan, malalaman na ng tao. Pero eto po yung pero doon eh. Kahapon nanonood ako kay Chanko, no? Toby. Lihim na lihim pa rin, partner. Ayaw pa rin nilang ilantad. Ganito po sila katindi, no? Galit na galit sa confidential fund. Pero ito po, hindi to confidential. Budget to ng Pilipinas. Hindi nyo pwedeng ilihim para sa inyo yan. Ni pangalan, sino yung mga miyembro ng small committee? Ha? Pangalan na, partner, ayaw pangalanan. Sino yung mga miyembro? Pucha, pangalan pa lang, partner. Kaya na kung nililihim, pangalan pa lang ng mga miyembro, panay mga, kung nililihim nyo yung mga pinag-usapan dyan, pangalan pa lang nga eh. Talagang malaki po ang, malaking sekreto yung ginawa nila dyan. Biro mo, partner, pinakamagandang halimbawa pa rin. Yung budget na 1.5, naging 20 billion. 1.5 billion, partner, naging 20 billion. Sabi nga, ano ba pinatayo dyan? Ilang skyway ba yung pinatayo dyan sa lugar na yan? Konti lang pala ang tao doon, partner, sa lugar na yan. Pangalan pa lang, hindi na mapangalanan eh. Sino yung mga kasapi eh. Lalong-lalo na kung sino yung nag-insert, magkano yung in-insert, saan galing yung in-insert. Tandaan nyo po mga viewers, pag NEP po, kung 6.8 trillion yan, hindi ka pwedeng magdagdag. Kung may insert po sila, may binawasan silang budget. Hindi, partner, pwede yun. Pero may binawasan silang budget. Yan yung binawas nila sa Office of the Vice President. Kaya walang budget yung Office of the Vice President dahil binawas nila, dinagdag nila dyan sa mga lintik na ayuda at saka itong flood control. Partner, flood control pa lang yan. Paano pa kaya yung ayuda, partner? Wala pang naninilip sa ayuda. Meron bang nag-report ng ayuda nila? Paano ginastos yan? Kasi partner, takang-taka ko eh. Alam niyo yung 2 taon na may ayuda si Tatay Digong, halos lahat ng tao noon nakatanggap ng ayuda. Correct, ako nakatanggap ako. Pero alam niyo ba, partner, na yung 2 taong budget ni Tatay Digong, 1 taon lang na budget ng ayuda ngayon. Tapos, marami pang hindi nakatanggap. Eto, yung 2 taon, 2 beses yata nakatanggap yung mga tao. Hindi kasi ako nakatanggap dahil public kami. Tuloy-tuloy sweldo namin, partner eh. Kaya takang-taka ko, bukod dun, meron pang bakuna yun. May bumili pa ng bakuna si Tatay Digong sa budget na yun. Kaya, may parto pa yan. Pag nasilip pa yung paano ginastos yung ayuda, wala nang katapusan talaga yan, partner. KPL. Oo, partner, no? Siyempre, sino ba namang hindi sasang-ayon dito sa gawing pampubliko kaagad ang pagbabago sa national budget? Dapat malaman ng tao, partner,
kung saan gagamitin at kung kanino mapupunta itong mga budget na ito. Kasi itong budget na to, partner, walang pinagkaiba ito dito sa flood control project na ngayon hinahanap natin kasi wala tayong makitang mga proyektong flood control project. So, dapat lang, partner, para kung sakasakali nga naman, ma-release na kung kani-kaninong ahensya, kung kani-kaninong mga tawag dito, politiko, itong mga budget na ito, kung nagkaroon ng kaunting problema, kahit kaunti lang, partner, hindi na major, kaunting problema, meron kagad tayong hahabulin. Kasi hindi naman pera nila yan, kundi pera nating lahat yan. May karapatan tayo na unain at tanungin sila kung paano nila ginasta yung pera ng taong bayan. Sangayon ako dyan, partner. Yan lang ang aking opinion. Tama ka dyan, mga kapartner, kasi nga ang public funds ay subject for public scrutiny. Hindi po pwede yan itatago sa publiko. Kaya nga sa kay Tatay Digong, di ba yung Freedom of Information Executive Order, inilabas yan ni Tatay Digong para buksan lahat ang mga pampublikong dokumento ng mga Pilipino. Titingnan mo kung ano bang saan ginamit ang pondo ng bayan. Nataglagay pa ng Presidential Anti-Corruption Commission si Tatay Digong para maghahabol sa mga kawani ng gobyerno, ng mga kurakot. Yan ay entitled po yan na buksan mo ang mga libro. Hindi po pwedeng sasabihin ng kongresista kay Toby Tiangco, ay hindi po pwede kasi 19th Congress. Kahit na archive po yan, ay pwede pa rin niyang tingnan dahil yan ay public documents, public money po yan ang pinag-uusapan, public funds, na tayong mga taxpayer ay makakarapatan kang silipin na saan ba napupunta yung binabayad naming buwis. Ito ho yung isa sa problema under Marcos admin para magtakot sila nisilip yung kanilang mga kababalaghang ginagawa sa kanilang administrasyon. Mantakin mo, 3 years pa lang yan, ganito na kalawak ang korupsyon under Marcos admin. Meron pang 3 taon, ano po ang mangyayari sa bansang ito? Mangungutang pa next year at sabi, binamind conditioning na tayo ng budget secretary ni Bongbong Marcos na ang Pilipinas daw pagdating ng 2026 ay magkakaroon na po tayo ng utang na 19 trilyon. Mantakin mo ha, kinokondisyon na ang utak nating mga Pilipino, mangungutang daw 19 trilyon. Matapos itong taon na ito ay aabot sa almost 17 plus trilyon ang utang na natin. Pagdating ng 2026, kasi may pinag-uusapang budget, kasi yung budget po na ipinapasa nila na almost 7 trillion, baka nga kalahati dyan ay wala pang pera wala pa tayong pera niyan. So anong gagawin yan? Uutangin nila. Kaya aabot talaga sa 19 trillion ang utang ng Pilipinas na dapat magiging open sa publiko ang lahat ng panukalang national budget, saan po nila ito ginamit. At dapat Bong mag-resign ka Bong, wala kang kwentang presidente Bong. Partner Badong? Partner, batiin ko lang, no? 1,000 na po ang nanonood sa atin. Kala ko walang manonood sa atin dahil kasabay natin yung yung hearing sa Senate mabuti naman Ayun po, no? Talagang hindi lang po yan. Sabi nila, akala natin, partner, i-open na talaga. Bakit nananawagan pa si ano pangalan nito? Si Oyabak, si Congressman Shell Jokno. Oyabak to no. Ikaw naman. Hindi na akala ko partner, yung BICAM open na sa ilalive na nila. Bakit nananawagan pa si Shell Jokno na dapat daw ibukas yung BICAM? Ibig sabihin, hindi pala automatic na pag sinabi ni speaker na gusto niyang bukas yung lahat ng tao na manunod, hindi pala kasama ang BICAM diyan o umiepal lang si Shell Jokno. Isa pang tanong, sabi ni Tiangco, pagkatapos na tapos na yung budget, may pila pa rin papunta sa speaker Yung tinatawag Small natin committee. hindi na portal na. Hindi po sinasabi na tatanggalin yun. Yung small committee, sinabi tatanggalin. Papalitan ng pangalan. Pangalan lang, partner. Pangalan lang. Pinapalit. Pero ang tanong, pa rin. may portal pa rin ba o wala na? Ayan. Alam mo, partner, isa na lang, maliit na lang.
natutuwa talaga ako kay Chanco. Kaya dapat sila yung minority, yung grupo nila. Kasi si Pulong lang, tsaka yung anak niya, di ba? Tsaka si Ungab. Dapat ito minority. Kaya kayo magbitiw na kayong mga minority. Sumanib na kayo kasi totoo naman kakampi nyo eh. Kakampi nyo si Speaker. Tapos kayo pa rin na minority, tinanggalan nyo na yung tunay na lumalaban. Katulad ng grupo ni Chanco, alam ko kasama niya dyan si Prasco eh. Tsaka may isa pa na medyo bumaliktad na. Nauna nang bumaliktad. Benitez ba yan? Benitez ba Si yan? Benitez, siya ba yung nababalita kay Alawi-Alawi? Matulis. Matulis to si Benitez. Siya ba yun? Hindi ko sinabi nababalita lang po. Akala ko si Atty. Google yung kaya Hindi, tanong nga natin dito. Paki-comment nyo nga po kung siya ba yung nababalita kay Alawi. nalilig kay Ivana. Partner, KPL, meron ka pa ba? Meron pa, partner. Bumili pa ko sige. dun kahapon kay Toby Chanco, partner. Napakagaling nitong mama na to, partner. Aasahan natin, partner, na sana magtuloy-tuloy yung ganitong ginagawa niya, pagpuna niya, partner, sa mga anomalya, partner, na alam ko marami dyan sa mga mambabatas, lalong-lalo niyan sa House, partner, na nakakaalam sa kung ano talaga ang kalakaran dyan sa House, partner. Kasi nga, hindi mawawala sa isipan natin yung sinabi o hamon ng dating Pangulong Duterte, partner, na buksan ninyo ang libro. Kasi malala di umano, partner, ang korupsyon dyan sa House. Ayon yan sa dating Pangulong Duterte, partner, no? At sa palagay ko lang, partner, sana, sa palagay ko lang meron pang susunod kay Toby Chanco, partner, na unti-unti nang magbabaliktaran dyan sa mga House, partner, kasi malapit na 2028. Naghahabol dyan sila, partner. Alam niyo na kung saan, kundi sa boto ng taong bayan na ngayon pa lang kinakailangan nilang isiwalat na itong kanilang nalalaman para nga naman muli silang pagkatiwalaan ng kanilang mga botante, partner. Yan lang. Kaya partner, naniniwala na talaga ako sa sinasabi ni former President Duterte na the most rotten institution is Congress. Ito na yun. Hindi nagkakamali si Tatay Digong dito. Diba? Ay, ang galing. Talagang alam na alam ni former President Duterte. Kaya pinatahimik si former President Duterte, dinala ka sa dahil kasi ang ingay ni Duterte, si Tatay Digong lang yung may lakas ng loob na gano'n na the most rotten institution is Congress. Open debate o account. Hanggang ngayon, walang nagbubukas. Bumungad sa atin, puro mga ghost projects yung dumating. Partner ba daw? Meron ka pa ba? Ayun nga, partner, no? Bilib na bilib talaga ako kay Tatay Digong. Para siyang mga propeta, partner eh. Wala pa siya pa lang yung una nakakaisip na pag sinabi niya, magkakatotoo para sa atin lahat balang araw. Sa kanya ko una narinig yung bangag eh. Diba, partner? Sinabi talaga in public, no? Oo, talaga. Naroon kami. Ang lapit lang namin eh. Di ba, Kape? Ito lang si Tatay Digong. Abot kamay lang namin nung sinabi yun eh. Partner, dagdag ko lang, partner. Parang nakatutok lang tayo sa isang tao at sa ibang mga congressman, partner. Nakakalimutan yata natin banggitin dito si Speaker Martin Romualdez, partner, na isa sa mga kinikilala at pinapanginoon ng House of Representatives na karapat-dapat din siyang managot, partner, at magbigay ng kanyang komento tungkol dito sa maanumalyang flood control project na ibalik ko lang, partner, no? Kasi tungkol pa rin ito sa budget eh. No? Alam mo, partner, nakakalimutan yan. Hindi, partner, hindi nakakalimutan, ikaw lang ang hindi mo maiugnay. Pag sinabing mga congressman, partner, matik na yun, siya yung utak niya na. Kung mayroong mga, sabi ng namayapang si yung
Lagman. si Lagman, di ba? Oo, Ano yung sabi oo. ni Congressman Lagman? Walang nangyayari sa House of Representative na walang kinalaman yung speaker. Lahat yan, may kinalaman siya dyan. Hindi po pwedeng gumalaw. Ang tagal ng Oo. congressman yan, partner. Punong-puno na ng wisdom yan. Kaya tama ka ron, PL. Pag sinabi mong congressman, hindi na pwedeng babanggitin mo pa. Matik na yan eh. Siya talaga yung itsura. Pag sinabi mong congressman, siya talaga yung utak niyan. Lahat na nangyayari dyan, imposibleng hindi niya alam, partner. Okay. Thank you very much pala kay Buljak Sniper Charity Team SDS. Yun. Yan, na nagpakapi sa atin. Maraming Sabi salamat. niya, partner, basahin mo yung comment, mga Ay, guwapo basahin mo, natin Service muna. Doc. Sir, please, Badong. Shout out daw sa'yo. Kamote mo to. Love you daw, Badong. Wala naman mo. Salamat po sa inyo. Buljak Sniper. Alam mo yung Yeah. partner, no? Itong si Speaker Martin Romualdez, walang takas talaga yan. Kasi nga, lahat naman ng galaw dyan sa Kongreso, hindi yan sila gagalaw nang hindi yan, walang instruction ni Mr. Speaker. Hindi yun. Dapat ito, tingnan mo total na pag-usapan yung pondo, flood control, dapat hanapin din po ni Senator Marcolita itong 215 na mga kongresista na pumirma na ma-impeach si Vice President Inday Sara. Tingnan po yung mga yan kung ilang flood control projects ang naigawad sa kanila, ilang Correct. bilyon. Diba? 215 yan. Imposible, wala silang ganun, partner. Sa lahat ng pumirma dyan sa flood na ma-impeach si Vice President Inday Sara. Diba ba, partner? Tama, partner. Di ba yung dalawa partner, no? Si tinukoy na ni BP Sara. Ang may control ng budget ng Pilipinas, si Saldico at si Speaker. Tignan pa rin, partner, yung laging yung masigasig na nagpe-presscon. May ugnay mo rin yan, di ba? Baka, yan yung mga madaling matukoy. Yung galit na galit kay BP Sara sa presscon. Baka ano ba, ugnay sir? nyo rin Baka yan. ano? Baka ano? Kasama yan sa mga kung. Ayun! Diba? Kontratista. Kontratista.